Sa pagpapatuloy ng ating episode 8, makikita natin si Kokoro na malalim ang iniisip habang hinihintay si Kafka. Sumaya ang mukha nito nang magpakita ang binata. Humingi ito ng pasensya sa kanya dahil pinag-alala niya siya. Nagkunwari naman agad ang dalaga na hindi siya nag-aalala sa kanya at nang pabagsak siya ay nagmadali siyang saluhin ito. Humingi ulit ng pasensya ang binata dahil nakatakas ang kaiju na nakasakit sa kanya. Pagkatapos ay nagmadaling maglakad si Kafka. Tinanong siya ng dalaga kung saan siya pupunta at sumagot ito na pupuntahan niya sina Ichikawa at Iharo dahil malubha ang kanilang pinsala. Hinayla bigla ni Kokoro ang damit nito at sinabing ano magagawa niya kung pupuntahan niya ang mga ito. Pinaliwanag niya dito na ginagamot na sila. Bago ang pangyayaring ito, makikita natin ang paghaharap ni Kafka at ng bise-kapitan. Bigla siyang nagkaroon ng malaking hiwa sa katawan at paglingon niya ay nasa taas ang bise-kapitan. Nag-alala si Kafka dahil hindi niya pwedeng gamitin ang kamao niya dito. Inatake siya ulit nito at buti na lang ay nakailag siya. Mabilis siyang hinabol nito at pinaghahampas sa kanyang espada. Napansin ni Kafka na hindi siya ganon kalakas ngunit mas mabilis itong kumilos kumpara sa Kaiju number 9. Pinagmasdan ni Soshiro ang Kaiju number 8 at sa tansya nito ay nasa 48 ang lakas nito. Nagtataka din siya kung bakit kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. Nabigla si Kafka dahil alam niyang nakailag siya ngunit nasugatan pa din siya nito. Pagkatayo nito sa pader ay mabilis niyang niregenerate ang kanyang sarili. Napansin nito na bumaba ang kanyang estamina tuwing nagre-regenerate siya kaya hindi na siya pwedeng mahiwa ulit. Ginamit ni Kafka ang kanyang kamao upang sanggain ang mga atake nito. Huminto ang bise-kapitan at nagpwesto ulit para umatake. Nagliwanag ang espada at ang kanyang buong katawan na animoy nag-iipon ng puwersa at pagkahampas nito ay may tila mga matatalim na hangin ang lumabas. Mabilis na umilag si Kafka ngunit natama ng kanyang binti. Nabigla siya nang makita ang bise-kapitan sa harap nito. Mabilis siyang sinaksak sa tagiliran ngunit nagulat si Soshiro nang may mga lumitaw na pangil at humahawak sa espada nito. Sinubukan niyang tanggalin ito ngunit hindi niya matanggal. Unti-unting nagliwanag ang katawan ni Kafka at sinuntok ng malakas ang espada na nakabaon sa kanya. Nilipad si Soshiro paatras at pagkatingin nito sa halimaw ay nawala na ito. Pagkatapos ay binalitaan niya ang kapitan na nakatakas ang Kaiju number 8. Balik sa kasalukuyan, habang abala ang lahat, makikita natin na nakaupo ang bise-kapitan. Napaisip ito na kung bakit parang taong makipaglaban ang Kaiju number 8 at kung bakit sinuntok nito ang kanyang espada imbis na siya ang patamaan. Nilapitan siya ni Mina at sinabing bihira siyang makita na ganito. Nahiya si Soshiro at bigla siyang kinuhanan ng letrato. Tinanong siya nito kung gaano kalakas ang Kaiju number 8 at sumagot siya na simula nang magpakita ito ay wala pang naitatalang nasawi at hindi din ito umaatake sa mga tao. Sinabihan siya ni Mina na magpahinga na siya at sinabi din nito na kailangan nila itong patayin kahit anong klase pa ito. Pagkatapos ay may tumawag sa kanila at binalita na ang Kaiju na nagpakita kina Ichikawa at Iharo ay may anyong tao at nagulat sila. Samantala, pagkabukas ng mga mata ni Ichikawa ay nakita niya na nagbabantay sa kanya sina Kokoro at Kafka. Binati siya ni Kafka sa kanyang paggising at sumagot siya na natutuwa siya dahil ligtas siya. Ngumiti si Kafka at hinampas ito sa ulo. Salamat dahil iniligtas mo ako at si Iharo. Napatigil ang dalawa at nagtaka siya. Nagtanong bigla si Iharo kung bakit siya nagpapasalamat dito. Nagulat naman si Ichikawa sa kanya at gumawa agad sila ng palusot at napaniwala nila ito. Nagpasalamat din ito sa kanya at nagtanong si Iharo kung bakit kaya sila iniligtas ng Kaiju number 8. Ikwento niya na napakalakas nito at nagawa nitong putulin ang ulo ng Kaiju number 9. Sinabi pa niya na sayang ay hindi niya ito nakita dahil napakakul nito. Nag-blush ang mukha ni Kafka sa tuwa at nagtanong siya kung bakit ganon ang ekspresyon niya. Pinagsusuntok siya ni Kokoro sa tagiliran at pinaliwanang na parang tanga talaga ang mukha nito dati pa at sumang-ayon naman ang binata. Sa kabilang banda, makikita natin ang Kaiju number 9 na naglalakad papunta sa loob ng isang tunnel. Nang may dadaan na sasakyan ay binusinaan siya at pinapatabi. Sinbukan magpaputok nito ngunit walang lumalabas sa daliri niya kaya naglakad na lang siya pabalik. Nagtaka ang lalaki at nang pagkalingon niya ay kinain siya. Ginamit ng halimaw ang anyo nito. Samantala, nabigla sina Ichikawa at Iharo dahil pinagdiwang sila ng Defense Force sa paglabas nila sa hospital. Nabigla sila at nagsalita si Kafka dahil ito din ang kanilang unang matagumpay na misyon.
Ipinalabas ni Kafka ang mga pagkain at nagtaka siya nang lumabas ang isang grupo ng mga tao at naglabas sila ng special na karne. Nagulat sila sa mga ito at nilapitan ni Haruichi ang chef. Kinausap niya ito dahil ang sinabi lang niya ay ibigay sa kanila ang pinakamurang karne, ngunit sumagot ang chef na kaya niyang bayaran ito. Nagtanong si Kafka kay Kokoro kung sino si Haruichi at pinaliwanag nito na siya ang tagapagmana ng Azumo Technologies, ang pinakamalaking kumpanya na tumutulong sa pagpuksa sa mga kaiju. Nabigla si Kafka sa nalaman nito at sinabi pa ng dalaga na mas mayaman sila kumpara sa pamilya nila. Binati sila ng kapitan at sinabing magsaya sila. Pagkatapos ay masaya silang nagkwentuhan at kumain. Natuwa si Ichikawa sa kanyang nakikita at nagpasalamat sa bise-kapitan. Binalaan siya ng kapitan na huwag muna siyang magsalita ng maaga dahil nag-uumpisa pa lang ang totoong palabas. Nagtanong ito at nagulat siya nang marinig si Kokoro na nakikipagtalo kay Iharo. Nagkasagutan sila tungkol sa ambag ng isa't isa sa kanilang misyon at sinubukan niyang awatin ang mga ito. Nag-umpisa din nagkaroon ng diskusyon si Haruichi at Aoi nang bigla. Inayla ni Kafka si Haruichi at tinanong kung wala bang depekto ang kanilang mga suits na ginagawa dahil bakit wala siyang natatalo sa mga halimaw at sumagot si Aoi na sadyang wala lang siyang lakas. Nagpanik si Ichikawa dahil kahit saan ay may nakikita siyang nagtatalo, ngunit natahimik siya nang mapansin na pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa kanilang misyon. Napagtanto nito na alam na ng lahat kung anong kulang sa kanila at gustong pa nila lalong lumakas pa. Tuwang-tuwa sina Soshiro at Kamono sa nakikita nila. Sa labas makikita natin si Haruichi at ang chef na nag-uusap. Nagpasalamat ito sa kanya sa pagkain at nagtanong ang chef kung nag-uusap na ba sila ng kanyang ama. Sumagot siya na hindi na sila nag-uusap simula noon at sinabing huwag na siyang mag-aalala sa kanya. Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumaan si Aoi upang umihi. Samantala, tinawag ni Soshiro ang lahat at sinabing may importante siyang sasabihin. Tinawag nito ang pangalan ni Kafka at sinabing dahil madami siyang naitulong sa kanilang misyon ay ipopromote na siya bilang full-time officer at binati siya bilang parte ng Defense Force 3rd Division. Tinignan niya si Ichikawa at natuwa silang lahat. Sa tabi ay pinagmamasdan naman sila ni Haruichi at Aoi. Nagsalita si Aoi na masaya ang gabing ito. Sinabi pa nito na gagawin niya ang kanyang makakaya upang walang mawala sa kanila habang pinagmamasdan na nagsasaya ang mga kasamahan. Kinagabihan pagkatapos mag-aral ni Kafka ay napansin nito na bukas ang ilaw ng isang silid. Sumilip ito at nakita na nagsasanay ang bise-kapitan. Pinagmasdan niyang mabuti ang kilos nito at napagtanto na sa isip nito ay siya ang kalaban niya. Nagulat siya at napaupo sa kaba. Nagkunwaring nagtanong siya kung anong ginagawa niya at sumagot ito na nag-iisip siya ng estratehiya kung paano niya puputulan ng paulit-ulit ang Kaiju No. 8. Lalong natakot si Kafka sa sinabi nito. Sinabi nito na huwag siyang matakot dahil siya na ang bahala sa dalawang kaiju at nagsalita si Kafka na gagawin niya ang kanyang makakaya para makatulong. Sinakal siya ng bise-kapitan at niloko na anong magagawa ng 1% na combat power sa labanan. Gumapang siya palabas at nagsalita ang bise-kapitan na meron siyang 1% na aasahan niya ito. Pagkatapos ay inutusan na niya itong matulog. Mula sa malayo ay may mga parang Godzilla na halimaw ang lumilipad at makikita natin ang isang pulang kaiju na nakasakay sa mga ito. At dito nagtatapos ang episode 8.